confirm BFF ni Alden, humabol at pumunta pala sa Siargao mga kasembreros, no? So ako lang yung nagko-confirm dito. Pero ito kasi yung na-vlog natin nakaraan, tapos na-confirm na natin kagabi mga kasembreros. Tapos si James at saka si Dinette, anong chika kay Catherine Bernardo mga kasembreros. Yan at parang pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong ginawa ng isang fan mga kasembreros kay Alden. Ang ganda ng ginawa niya dito, parang DIY paper matte, something like that mga kasembreros, no? Parang kumuha siya ng picture ni Alden, tapos parang inedit-edit niya, no? Picture frame DIY and matte photo paper. So parang kinat niya, tapos parang nilagay sa isang mas makapal na bond paper, something like that. Tapos yun, ang cute lang kasi very artistic, no, ang ginawa niya dito mga kasembreros. So yung ginawa niya parang nilagyan niya ng yung kamay ni Alden, parang something like that, no. Hindi ko siya gaanong maano, pero ang cute ng kanyang ginawa dito mga kasembreros. Parang lumang picture ni Alden mga kasembreros, tapos trim niya, no. Hindi kasi ako artistic na tao eh. So kung kaya hindi ako gaanong maalam sa mga paper matte, something like that mga kasembreros. Tapos post ito ni Hashmir 5 hours ago. Good evening, good morning, good afternoon, madlang people all over the world, God bless. Tapos pictures ni na Alden at ni Kath na terno, no, yung kanilang damit mga kasembreros dun sa TCL ni Kath. Tapos yung kay Alden naman ay sa segment nila noong Sunday mga kasembreros na white nga, no, na jacket na parang locally made mga kasembreros yung kanyang suot dito, no, ni Soiti mga kasembreros. So napansin din pala niya dito, no, yung parang terno ni Alden at saka ni Kath mga kasembreros. Tapos ito kasi maraming parang may nag-comment dito, pinatulan na isang about kay Kath mga kasembreros, no. Sabi ni Ray Martman Langit, ang daming gusto makatrabaho kay Catherine, no? Parang compilation ito, sina David Licauco, sina Emilio Daez, si Donnie Pangilinan, Dano Espanto, and so on mga kasembreros, si Miko Gallardo. Ito yung mga taong gustong makatrabaho, no? Si Kath mga kasembreros sa pelikula or sa project, si Thor Gomez, tapos sino pa ba? Basta marami no? Marami mga kasembreros. Yung sino bang andito? Basta marami, compilation siya mga kasembreros, no? Si Christian Singson, no, something like that yung kanyang pangalan mga kasembreros. Si Oliver Moyler na dating nagsumikat sa Showtime mga kasembreros ay gusto rin niya makatrabaho. Si Vince Maristella, no, gusto niya rin makatrabaho si Kath mga kasembreros. So si Vince Maristella, alam natin ay dating PBB housemate ito mga kasembreros. So ipopost or ipa-flash ko ito mamaya para po pakinggan ninyo mga kasembreros, no, ng sarili ninyo mga kasembreros, or marinig niyo po first hand. Tapos ito Alden Richards, sabing ganoon. Ito po ay pinost isang fan kahapon, tapos parang ka-look-alike ni Alden mga kasembreros, yung pari daw. So alam ko na feature na to dati nakamukha ni Alden mga kasembreros tong si father. Nakalimutan ko lang din yung yung kanyang tao dito. Nakalimutan ko rin yung kanyang pangalan mga kasembreros. So pero yun po, no, talagang akala kasi nila ay si Alden Richards mga kasembreros. So alam ko na feature na rin siya dati sa tao dito sa Eat Bulaga yata, no, mga kasembreros. Tapos of course another teaser, nag-drop na ang View Philippines mga kasembreros ng kanilang ginawang teaser mga kasembreros. So ito na yung parang panibagong mga angles or mga pictures and mga movements of course ni na Alden at saka ni Nadine at ng buong cast, no, ng Love Siargao mga kasembreros. Andito of course Naga Vlogman, Kaylin Alcantara, Colleen Garcia,
si Jisoo, no, mga kasembreros. Tapos si Christopher Diwata, si yung isa dito hindi ko kilala, no, yung parang nanay, si Adrian Lindayag, and marami pa, no, si Vince Maristella, si AZ Martinez, and so on, mga ang kulit-kulit talaga dito ni Alden, mga kasembreros. So maliban pa doon sa nauna nating finlash na dinrap ng View Philippines sa kanilang Facebook and TikTok accounts, ito yun na bagong dinrap nila kagabi na mga kasembreros. So ito pa ay bago ha, na teaser of course na dinrap ng View Philippines. So mamaya play ko to kung gusto niyo pong alam niyo na, panoorin mga kasembreros. Tapos major item tayo, confirm na yung BFF ni Alden, mga kasembreros. Humabol para siya sa Siargao, mga kasembreros. So yung pinost ko nung nakaraan na parang kumakain sila, tapos may voice over ni Disney Mama na yung yung mga talak-talak nga, mga kasembreros, na kumain kayo sa labas pero talak naman naman nanay nyo. So ano pala to, recent pala ito, no, hindi ito luma, mga kasembreros, na pinost ni BFF Nate Gonzaga, mga kasembreros. So parang nag-Japan or Japanese or Korean restaurant pala sila doon sa Siargao, mga kasembreros. So kasi parang nagdalawang isip ako nung nakaraan na bago ba ito o hindi. So something like that, no. Pero confirmed siya na bago, mga kasembreros, na tarito na ganap ni Alden, mga kasembreros, sa Siargao. So of course may mga picture taking, hindi talaga mawawala ito, mga kasembreros, na yung picture ni na Nate Gonzaga na nawawala yung kanyang mata kapag nag-i-smile na or tumatawa si Nate Gonzaga, mga kasembreros, no, na part ng kanyang, parang siya yata yung leader ng ng A-Team, mga kasembreros, no, isa sa mga fandoms ni Alden, si Nate Gonzaga, kung kaya sobrang organized din ng kanyang fandoms, and sobrang close ito, no, 15-16 years na talagang nung nag-umpisa si Alden, sinuportahan nila mga kasembreros hanggang sa present, mga kasembreros, at saka sa future. So talagang very supportive, no, si BFF, mga kasembreros. So sino pa kaya ang hahabol at saka pupunta sa Siargao, kasi kasi 'di ba merong property doon si Alden. So hindi lang niya ino-open or parang hindi lang siya gaano maboka, no, mga kasembreros, about dito sa kanyang property nga sa Siargao. Pero baka isa na siguro sa mga pinupuntahan at kinakainan nila ay yung property na pala ni Alden, no, hindi lang natin alam, mga kasembreros. So yun, baka isa na yun sa mga inestihan nila doon or parang something like that, mga kasembreros, no. So wala kasi lang idea kung saan at kung anong itsura, mga kasembreros, pero malamang ay pinupuntahan din yun doon ni Alden, as sort of visit na rin sa kanyang property sa Siargao, mga kasembreros, according kay Nadine, no. Si Nadine yung nakapag-spill ng tea doon, mga kasembreros, sa kanilang conference, na meron palang property, no, si Alden, mga kasembreros, sa Siargao. So yun, no, talagang hindi nawawala yung suporta talaga ni Nate. So sino pa kaya ang hahabol doon, no? Baka si Riza or si Riza, baka habol din doon, mga kasembreros, no, sa Siargao. Abangan na lang natin. Tapos si Kath naman, may isang makulit dito, parang kinainggitan siya ng mga tao kasi sabi niya sana all kuya. Doon kasi sa may TCL event ni Kath, parang may lalaki para doon, no, na parang lumapit talaga siya sa stage para magpa-picture ng close-up kaya Kath, mga kasembreros. So yun, tapos after na kinuha din siya ng organizer doon, mga kasembreros. So tapos may isa rin siya doon na nasa parang backstage ito, na parang may nag-meet sa kanya, no, na girl din po, no, sa likod, mga kasembreros. So parang employee yata siya doon, no, or part ng organizing team. So yun, nagpa-picture si ate, no, na matangkad, mga kasembreros. So sobrang kulit lang. At saka sobrang bait, of course, niya, phenomenal box office cinema queen. Tapos major item tayo, James Reid at saka Daniel Padilla may chika kay Catherine Bernardo, mga kasembreros.
So, medyo awkward kasi ang moment nito mga kasembreros tinanong ni DJ Jaiho si James sa kanyang upcoming projects. So, kasi nagsama si DJ at saka si James Reid sa isang event. Parang event yata ito nung nakarang araw mga kasembreros. Tapos yun, nag-promote si James Reid. Tapos, ang kakulitan niya dito parang pabirong tinadyakan ni James Reid si Jaiho mga kasembreros. Kasi nga napatawa at saka tumatawa na lang si Daniel Padilla mga kasembreros kasi nga narinig niya yung pangalan ni Catherine Bernardo mga kasembreros. So sabi naman DJ Jaiho, hindi, malalaki na tayo dito, sabi ng gano'n ni DJ, matatanda na tayong lahat dito, sabi ng gano'n ni DJ Jaiho. So yun, which is okay naman pag-usapan kasi nakamove on na naman siguro si Daniel Padilla at saka si Kath mga kasembreros na may kaila na si Daniel Padilla mga kasembreros. So yun, parang napasegwihan lang dito mga kasembreros. Tapos si DJ naman parang kaway lang siya ng kaway, parang kunwari walang naririnig. Wala naririnig mga kasembreros sa pinag-uusapan nila James Reid at saka ni DJ Jaiho. So, Ilonggo rin to si DJ Jaiho ang kagaya sa akin. Ilonggo mga kasembreros. So, yun po, talagang napasegwihan ko lang ito mga kasembreros. So, yun po. Tapos, okay, last item natin ito mga kasembreros. Pinost dito ng isang admin, Spotlight Channel, 9 hours ago. Pinakasikat na love team na kumita ng bilyon sa isang pelikula tinaguri ang Box Office King and Queen. Sina Alden Richards, of course, at saka si Kath, Tapos naka-white sila dito. Ito po ay edited picture lamang mga kasembreros ng Kath din, and definitely Box Office King and Queen, sina Kath and Alden mga kasembreros na wala pang pantay or nakakatalo sa kanilang income or gross amount na ito mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. Ipi-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan mga kasembreros, and enjoy watching these videos. And of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sino yung mga dream leading ladies mo? Ayun, siguro, katulad nga, ang hilig ko sa Going Bulilit dati. So, idol ko talaga si Catherine Bernardo. Catherine din. Bakit si Catherine? Kasi sobrang siya, Filipina looking talaga. Tsaka ang galing yung umarte. Nasubaybayan ko siya simula Going Bulilit until now. Write-ups about us. Kinikilig ka rin doon, diba? Kahit naman sino. And I think everybody wants to work with Catherine. Si Catherine Bernardo. Kasi sobrang galing po ng artista. I really love her work. She's a true professional. And grabe lang po yung gawa niya dito for Philippine showbiz. She's paved the way, and if given an opportunity to work with her, that would be a dream come true. Magkakaroon ka ng movie or teleserye, sino gusto mong maka-love team? Patay. And why? Si Ate Catherine Bernardo. Safe answer, Kala safe mo answer. joke lang. Ayun, sobra. Sabi ko nung Super Ingo, one day, magiging kami. Tapos, nalaman ko she's older than me. So yun. Nalaman mo, as in recently lang, na she's older than you? Hindi, parang pumasok yung Princess and I Okay. was like, oh, she's older than me. Okay lang yan, age doesn't matter, diba guys? Do you believe in that? Oh, kaya naman. Marami po nagtatanong yan sa akin. Ang sagot ko po dyan ay Catherine Bernardo. Hopefully. Kasi po, biggest crush ko po siya talaga sa mga Philippine actresses. Si Catherine po talaga. Ever since day one, Catherine Bernardo. She's amazing.
Sobrang galing kong umarte and she's beautiful. At saka kasi po, ito kwento ko lang po sa inyo. Kasi nung nag-taping po ako first time sa Philippines, nung nakita ko si Catherine in person sa La Luna Sangre on set, parang tumigil yung mundo ko eh. Parang nung nakita ko po siya, I was so starstruck nung time na yun. Hindi na gusto mo makapareho. Catherine Bernardo. Sino? Catherine Bernardo po. Okay. Catherine Bernardo. Miss Catherine Bernardo po. If you're given a chance, sino gusto mo maging leading lady? Catherine. Catherine Bernardo, para sa kanya. Bakit si Catherine? Siyempre, Filipina beauty. Tapos alam mo yung pag tinitignan mo siya, lalo mo mga If ever, anong character, anong genre ng movie or project ang gusto mong magawa with Catherine? Nakapag-romcom na siya, nakapag-horror na, nakapag-drama. Siyempre, action. Action? Nag-action na rin siya, di ba? Lalo na Sangre last time. Oh, yeah. And anong mga genre Taon, magkaroon ng collab team. Sino yung gusto mo makapartner? Catherine Bernardo. Arte naman, sino gusto mong makatrabaho? Sa babae naman ha? Catherine Bernardo po. Give you a chance na magkaroon ka ng rival brand. Sino gusto mong makapartner? Si Catherine Bernardo. I think Catherine Bernardo. Pakalabanin mo si Alden. Hindi naman nakakalabanin ko si Alden. He's a good guy, by the way. So, hindi naman nakakalabanin. But, Hoy, Catherine. when it comes to acting sa babae, Catherine talaga, she's amazing. She's amazing. Bibigyan ka ng project, sinong leading lady sa pag lead actor ka, leading lady, hindi ka naman dito. Sino gusto mo makasama talaga? Siguro si... Manifest mo no. Bakit? Galing. Saludo ko sa ako. Sa show business, si Catherine Bernardo. Isa gusto mo makatrabaho. Okay, so there's probably two at the top of my head. First one would be Piolo Pascual, and the next one would be Catherine Bernardo. I mean, I think everyone idolizes them, right? So, yeah, they seem like amazing artists, amazing people. From what I heard, I haven't met them yet personally, but I heard they're amazing people. So if I'm fortunate enough to get any sort of project with them, or even just to meet them, I'd be pretty happy. Yeah, I know parang marami nagsasabi kapag kama si Piolo Pascual and we can really see that. How do you feel that na ugay ka nga na parang you really look like Piolo Pascual? It's very flattering. I still remember college days was probably the first time people would say that. And, people would say jokes like, I'm the discount Papa P ng Cebu. So, yeah, I mean, it's flattering and I'm happy. And if it makes people happy, then I'm all for it. May kita na ba kayo ever? Not yet in person. Okay. Sino ang gusto mong maging ka-real to real love team? Barbie Forteza or Catherine Bernardo? Ay, mahirap yan na Barbie or Catherine na. Oh. Real to real so magiging jowa talaga. Oh. Siguro Catherine. Catherine ka? Oo. Bakit? Kasi never ko pa naman naka-work si Catherine. Pero naka-work ko na si Barbie eh. Medyo ate Barbie nga yung tawag ko sa kanya. Medyo, Ate mo siya kasi. vibes. So si Catherine, wala pa talaga akong sa kanya. Experience. Wala pang XP. Hindi mo na XP. So, yun lang yung sagot ko. Kung look forward ko magkatrabaho kami ni Kat. Oo naman. Napaka-amazing ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Bago Palikhain ang Mga Bundok. Grabe, no? Power ito, mga kasembreros. Sana po ipatapusin natin. Psalms chapter 90 verses 1 to 2. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth. Ito pala, no? Or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Grabe, mga kasembreros, power talaga ang verse na ito, mga kasembreros, no? Especially yung verse 2, no? Psalms 90 verse 2, mga kasembreros. Grabe. So, naisip niyo ba, no? Yung paglikha ng Diyos, talagang dito na-amaze ka pag nakikita kayo ng bundok, kapag nakikita kayo ng universe, kapag nakikita kayo ng mga magagandang tanawin sa
yung mga beaches, no, yung mga tourist destinations, yung mga oceans, yung mga seas, no, talagang masabi mo na tawag dito, masabi mo na paano kayo nilikha ni Lord, no, grabe yung kanyang kadakilaan, grabe yung kanyang artwork, grabe yung kanyang masterpiece, and so on. So, ang mga tao kasi ngayon, hindi na gaano na-appreciate yung beauty kasi sabi nila, bigay ng nature, bigay ng Mother Earth, binigay ni Mother binigay ng kalikasan. So parang gano'n, no? Binigay ng nature, no? Yun yung parang expression ng humanity, which is dapat hindi, no? Binigay ni Lord, ginawa ni Lord. So yun siya, mga kasambreros, dapat. So meron tayong Mount Apo, yung Chocolate Hills, no? Sa Bohol, mga kasambreros, na isipin mo, ay grabe, no? Sa Pilipinas parang tayo, mga kasambreros, talagang ang dami ng mga napakagandang sceneries or tanawin at destinations dito pa lang sa Pilipinas, sa Siargao, diba? Yung yung pinagsusutingan nila Alden, no? Talagang makita mo yung beauty, yung grandeur na dapat na pinapasalamatan natin sa Diyos, mga kasams, because He blessed the Philippines with beautiful, no, and great sceneries and tourist destinations sa mga kasambreros. So, ang mga tao lang nagiging less appreciative, no? Yung iba, mga kasambreros, na kapag andun na sa mismong destination, kahit na namamangha sila, no? Parang hindi nila nabubuka ang kanilang bibig, no? Pero dapat ay nagiging appreciative talaga tayo, mga kasambreros, every single time. So, apart from, of course, ng ating buhay, maliban sa mapagkain natin pong kinakain, no? Yung yung ating hininga, no? Maliban dyan, mga kasambreros, sa pamilya na tumutulong sa atin, sa mga tao na naging mabait sa atin, sa mga tao sa paligid natin, and so on. So, yung mga tao naging parte ng ating buhay. So, maliban doon ay yung napakaganda, no? Kumbaga pa, mga supercalifragilisticexpialidocious na creations ng Panginoon, mga kasambreros, dun sa himpapawid, sa lupa, sa hangin, mga kasambreros, sa kalawakan. So, sa lahat ng dako ng cosmos, mga kasambreros, ay may napakaganda na nilikha ang Diyos, mga kasambreros. There are millions and countless of reasons na dapat maging thankful tayo, mga kasambreros, kasi ang Diyos natin ay maliban sa kanyang kadakilaan sa tao, na of course na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, ay kasi mga proof ito, mga kasambreros, mga patunay, kumbaga pa mga solid na sa korte, mga witness, no? Parang ganon. So solid proof ito, or solid na mga proofs, mga kasambreros, mga patunay na dakila ang Diyos when it comes to creation. Diba? Nilikha nga lang niya yung mundo in 6 days, no? Tapos nagpahinga siya sa 7 araw. So grabe, mga kasambreros, no? Talagang doon pa lang 6 days lang niyang ginawa to. Ay yung mga construction worker at saka mga engineers nga at saka mga architects, kapag gagawa ng isang hektarya lang, for example, na mga buildings and infrastructures, ay abuti ng ilang taon, di ba? So si Lord talagang 6 days lang. So ganun, doon pa lang nakukumpara mo yung greatness talaga, yung immortality, yung grandeur, yung power, yung amazingness ng Diyos, yung wonderful deeds, yung wonderful and amazing masterpieces ng Diyos, mga kasambreros, ay walang kapantay, walang katulad, at mapapamangha ka talaga, no? Mapapasabi ka na lang na supercalifragilisticexpialidocious. So ganun po dakila ang Diyos natin. So bago palikhain ang bundok, mga kasus, ay Diyos na ang Diyos natin. So ito ay sinulat ni Haring David, na parang kinumpara niya na na hindi palikhain ang mga bundok, kasi nga siya yung lumikha ng mga bundok, no? Siya yung lumikha ng mga land formations, mga kasambreros, and all. So sinasabi na ang Diyos natin na everlasting, ibig sabihin walang katapusan, mga kasambreros. So bago sabi pa niya dito, or ever you had formed the earth and the world, no? Bago palikhain ng mundo, ay Diyos na siya from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting. Wala siyang katapusan. Mamatay man lahat ng generations ng tao sa mundong ito, God is still God. Jesus Christ is still God, no? The great I am, the Alpha and the Omega, the great Yah, mga kasambreros. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob ay Diyos na rin. Diyos siya, mga kasambreros, hanggang sa hanggang. So kahit kasi yun ang purpose ng buhay, na
mapapaisip ka talaga kasi may mga atheists, no, mga agnostic, mga kaso mga unbelievers, hindi sila naniniwala sa Diyos na sino lumikha sa sanlibutan, di ba? So mapapatanong ka mga kasimeros, with all the yung mga planets hindi nagbabanggaan, no, kung napapaisip ka na lang na nga no, bakit hindi nagbabanggaan? Kasi parang banggaan ay parang ibig sabihin na may nagko-control mga kasimeros kung kaya hindi nagbabanggaan, di ba? Yung mga dito yung mga sasakyan nga sa highway nagbabanggaan pa minsan, pero yun, yung mga kotse, yung mga sasakyan, yung mga motor and so on ay hindi sila babanggaan because may nagda-drive. So ganun din po mga kasambreros ang mga planeta, no, and other constellations and galaxies and all mga kasambreros. So may nagko-control, and that is Jesus Christ mga kasambreros. This verse offers a profound insight into the nature and existence of God. It begins by reminding us that God existed before anything else, even before the mountains were formed or the earth was created. When we think about the majestic mountains that we see today, it's humbling to realize that God was already present before they ever came into being. So, bago palikain ang lahat, because siya ang lumikha eh. Kumbaga pa, walang laptop or walang cellphone kung wala ang mga inventors nito. Kasi nga mas naunang nag-exist ang inventors or ang lumikha sa kanila bago yung inventions mga kasumero. So, ganun lang kasimple. Kung kaya ang mundong ito, wala pa ang mundong ito ay nandun na ang Diyos mga kasumero. And He will be God from everlasting to everlasting to everlasting mga kasambreros. So, ganoon lang siya, no? This statement highlights the eternal nature of God. He is not just a part of our world or a being that came into existence with creation. Instead, He is the creator of time, space, and all that exists. So, yun siya. Siya yung lumikha talaga mga kasambreros ng space, ng time, no, lahat-lahat. Kasi nga sa Genesis pa lang, no, in the beginning. So, that speaks about time. And in the beginning, God created. So, God created, ibig sabihin, ay may nilikha siya mga kasambreros. In the beginning was the Word, and the Word was God. So, Jesus Christ as well. So, basta, no, yung kanilang pagka-Diyos ay andun na at magiging present and alive and powerful forevermore. This verse connects us to the idea that God is both timeless and boundless. He exists from everlasting to everlasting. This phrase captures the concept that God is infinite. So, ibig sabihin, hindi po siya natatapos. Ang opposite po ng infinite ay finite. So, kung tayo po ay finite, ang Diyos po natin ay infinite. So, wala po siyang katapusan. So, sabi, there is no beginning to God, nor will there be end, or will be ever be an end, mga kasumas. It's hard for us humans to fully grasp this because we measure everything by time and remember events in a chronological order. But God is outside of time. He created it. This aspect of God shows us that He is sovereign over all creation. His knowledge and power go beyond our understanding. So, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang knowledge, kung mapa-infinite, wala siyang, hindi siya na-measure mga kasambreros. Diba tayo, meron tayong IQ, intelligence quotient. So, diba, na-measure yung ating mga IQs and so on. So, pero ang Diyos natin, hindi na kailangan ng measuring IQ mga kasambreros because infinite, kumbaga pa, boundless, no? At saka endless mga kasambreros yung kanyang talino, yung kanyang knowledge and wisdom. Kasi He Himself is the creator and the source of wisdom from above mga kasambreros. So, kailangan ma-realize natin yon kasi what is a man, no? Kung naikumpara natin ang ating sarili sa Kanya. The understanding that God is eternal allows us to live with a greater sense of purpose. When we realize His authority extends beyond our time on earth, we become more aware of how to use our days wisely. So kapag nalaman kasi natin at is na sa isip natin, aware tayo sa ating purpose, ay sa mundong ito, mas nagagamit natin yung ating buhay na full of purpose din po mga kasambreros. Pansinin natin yung mga taong hindi nila alam yung kanilang purpose. So bara-bara, no, ayaw nila mag-aral, hindi na sila sumusunod sa mga advice or paalala ng ibang tao, especially ng kanilang magulang, kapatid or so on.
So, walang purpose. Kung kaya ang tao kapag may purpose, alam din niya kung paano i-act, no? Paano siya mamuhay. Ano yung ugali niya, how he or she treats other people. So, ganun siya mga kasembreros. Malalaman mo ang tao may purpose na mula sa Diyos kung paano ituring at tratuhin ng kanyang magulang, ang kanyang anak, asawa, and so on, kapatid mga kasembreros. So, kung kaya it's really important na alam natin yung purpose natin, no? Purpose na binigyan ng Diyos. Kasi ang tao may kanya-kanyang purpose no? Ako, purpose ko ganito, purpose ko yan, plano ko yan. Pero kapag purpose ni Lord, so yun talaga yung pinakamahalaga na purpose sa lahat mga kasembreros. This perspective helps us prioritize what truly matters in life, encouraging us to focus on relationships, love, and service. So yun siya mga kasembreros. And yun nga, no? Pinakamahalaga ay sentro talaga si Lord mga kasembreros. Sa final thought natin, understanding His everlasting nature draws us closer and teaches us valuable lessons about life, purpose, and faith. As we reflect on this verse, let us embrace the call to live our lives intentionally with gratitude and love, knowing our time here is temporary. Our relationship with God is eternal. So, ganun siya mga kasembreros. Kailangan intindihin natin at maunawaan dapat, no? Ng ating buhay, yung ating lahat-lahat, no? Lahat ng mortal beings, yung purpose natin, yung existence natin sa mundong ito, lahat po ay temporary. Kung kaya mamuhay tayo na may purpose na naayon sa Panginoon, because yun yung dapat, no? Yun yung tama mga kasembreros natin pong ginagawa as we live today and sa kabilang buhay mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang purpose sa buhay because bago palikhain na mabundok, ang mundong ito ay Diyos na ang Diyos mga kasembreros, ang Diyos na Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Alright, so in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.